Purihin ang Panginoon. Sa gabi po ito ang ating topic, hindi na spiritual warfare, Tinapos sa muna at napakahabang series natin. Siguro depende sa leading ng Holy Spirit, baka mag-topical or whatever. Pero ngayong gabi, ang ating po papaksain, topic natin is about the Holy Spirit. Maganda, importante ito, Kasi maraming mga false heretic doctrine nagkalat ngayon. Pumapasok ito sa body of Christ. Pag ang mga pastor, Bible teacher, medyo mahina-hina sa scriptures, pwedeng madala. Kasi itong mga kulto na ito, trained sila na magpaliwanag, na ang kanilang pagpapaliwanag, binabaluktot ang scriptures. Kaya yan na po ang ating concern sa body of Christ, ituro ang mga doctrines, ang mga major doctrines ng Christianity, para hindi tayo mailigaw. Marami akong alam na mga matatagal ng pastor, biglang nag-iba ng aral, So, very deceiving ang mga panahon ngayon. At pumapasok ang mapaglinlang na espiritu ng kaaway sa mga churches, sa body of Christ, para i-introduce yung mga katuruan na hindi biblical. Napakarami po ngayon. So itong patungkol sa pag-aaral natin about the Holy Spirit, isa ito sa major doctrine ng Christianity. Mga major doctrines sa Christianity po, yung the deity of Jesus Christ, the deity of the Holy Spirit, Trinity, justification by faith. Yan, marami pang iba, At kaya ating tutubukin yung mga major doctrine, mga pundasyon na doktrina, para sa gayon ay aware tayo kapag may mga pumapasok na mga heretic doctrine sa church. Whether you are a beginner or a baby Christian or matagal ka ng preacher ng salita ng Diyos, minsan nadadaya pa rin. So, purihin ang Panginoon. So, tonight, ang ating pong pag-aaralan is about the personality of the Holy Spirit. Kaya ang title niyan ay The Personality of the Holy Spirit. At bahala ng Holy Spirit kung anong paksa sa susunod natin Bible study o maaring gawing series ito. Bahala ang Holy Spirit, ang Panginoon, maglagay ng topic sa atin. Pero ito, nilagay sa akin ng Panginoon sa puso ko na ating pag-usapan sa gabi ito, yung personality ng Holy Spirit. That the Holy Spirit is God, that the Holy Spirit is a divine person. Kasi meron po mga nagtuturo na hindi raw, meron mga denomination nagtuturo, hindi raw Diyos ang Holy Spirit at hindi rin personalidad. Meaning, pag sinabing hindi personality, ay walang mind, walang pag-iisip, walang mind, will, and emotion, walang personality. At titingnan natin, kahit pa anong galing na paliwanag ng mga kulto, minsan tinitwist sa scriptures, akala mo galing magpaliwanag, pero dadalhin ka pala sa impyerno. Pero titingnan natin kung ano talaga sinasabi ng salita ng Panginoon. Okay? So let's pray mga kapatid. Heavenly Father, once again, we come before your presence in the mighty name of Jesus as we study your word about the Holy Spirit, the personality of the Holy Spirit. Enlighten our hearts, Lord. Reveal to our hearts the revelation, knowledge, the deep things of the Holy Spirit. Holy Spirit, reveal yourself to us, Lord. Thank you, Father God. Maintindihan namin ang malalim na salita mo, not only through our intellect, but through our heart, Lord. Our mind, will, and emotion, our whole being, spiritual and body, receive the empowerment of the grace of God to understand the deep things of the Spirit. Hallelujah. Father God, anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Amen. Amen and amen. Okay, all right. Ito natin yung sinabi ni Jesus,
about the Holy Spirit. Alam nyo, nung si Jesus ay umakyat sa langit, ang pumalit ay ang Holy Spirit. No? Ang pumalit ang Holy Spirit. Kaya, pinangako yan ng ating Panginoon, yung pagdating ng Holy Spirit. Meron ng Holy Spirit na kumikilos kahit noon pa sa Old Testament. Ano? Pero ang Holy Spirit, ang difference doon sa Old Testament at sa New Testament, sa Old Covenant at New Covenant, ang mga lingkod ng Diyos, ang mga prophets, ang mga kings, ang mga judges, yung inanoint ng Diyos para sa ministry, sa isang assignment, no? Na binigay ng Panginoon sa kanila, sila yung ina-anoint, sila yung ine-empower ng Holy Spirit. Pero ang Holy Spirit ay hindi makapanahan sa kanilang katawan permanently, laging temporary lang. No? Lagi pa samantala lang. After they accomplish their assignment, umaalis na uli ang Holy Spirit. No? Whereas, under the New Covenant, na siyang dyan tayo napapailalim, the Holy Spirit indwells us, nananahan sa atin, na permanently, nananahan sa atin, hanggang tayo ay buhay, nandito sa lupa, kasama natin ang Holy Spirit. Sabi nga sa 1 Corinthians, chapter 3, verse 16, at sa 1 Corinthians, chapter 6, verse 19, tayo mga Kristiyano, tayo mga alagad na Panginoong Jesus, are indwelt with the presence of the Holy Spirit. Tayo po'y pinananahanan ng Holy Spirit. Sa Old Testament, ang Holy Spirit o ang presence of God nananahan noong panahon ni Moses sa tabernacle, Moses, then nanahan sa templo na ginawa ni Solomon, nanahan sa mga templo na ginawa ng kamay ng tao, pero under the New Testament, hindi na po sa mga templo o sa tabernacle na ginawa ng kamay ng tao na nanahan ng Holy Spirit, kundi sa bawat isang anak ng Diyos. Individually, the Holy Spirit is dwelling in us, and as a whole, as the body of Christ, bilang kongregasyon ng Panginoon, the Holy Spirit is dwelling in the needs of His people. Okay. So, just imagine, the God who created the universe into existence is now dwelling in us. No? Ang mga kamay nito ay ginagamit ng Holy Spirit, ang mga paang ito ginagamit ng Holy Spirit, ang katawan nito ginagamit ng Holy Spirit, ang bibig ko ginagamit ng Holy Spirit, because the Holy Spirit is now dwelling in me. Okay. At ang gusto ng Panginoon sa atin, Ephesians 5:18, every day we must be filled with the Holy Spirit. Kasi ang presence of the Holy Spirit, no, maaring lahat ng Kristiyano ay merong Holy Spirit, but not all Christians are Spirit-filled Christians. No? Para yung container, no? Let's say ito ang container, may lamang tubig, pero pwede hanggang dito lang, o pwedeng kalahati, o pwedeng nandito, kulang ng 1/3, no? O pwedeng umaapaw doon sa mismong bunganga ng container. No? Ang gusto ng Panginoon, umaapaw. Hindi lang nandyan siya, nasa atin, hindi lang nandito, kundi overflowing or filled with the Holy Spirit. At mas maganda, full of the Holy Spirit. Pagka puno, hanggang doon sa taas ay filled, pero pag umaapaw na, full of the Holy Spirit. At yan ang sinasabi sa Ephesians 5:18 na we must be filled with the Holy Spirit every day. No, hindi lang basta nananahan, kundi mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Upang alam nyo kung saan part nananahan, first of all, kung saan nananahan ang Holy Spirit, doon sa ating inner man, sa ating pagkatao loob, na kung tawagin ay the human spirit. Doon siya nananahan, naninirahan. Then, when we began to
be filled with the Holy Spirit, hindi lang doon sa human spirit natin, mananahan o mananagana ang presence ng Diyos, kundi pati doon sa ating soulish part, then napuspos ka pa, your whole being will be filled with the Holy Spirit. And when you are filled with the Holy Spirit, you will be under the control, under the leading, the guidance, control of the Holy Spirit. Hindi lahat ng tao kinokontrol ng Holy Spirit. Ang kinokontrol lang ng Holy Spirit, yung mga sumusunod sa Kanya, yung mga puspos ng Banal Espiritu, sumusunod sa Kanya, willing to obey, submissive, at tapat sa Panginoon. Sabi nga sa Acts chapter 5 verse 32, ang Holy Spirit ay pinagkakaloob sa kanila, sa mga taong sumusunod sa Kanya. Okay. Now, ang Holy Spirit, no, kung bakit walang Old Testament saints or Old Testament people, pag sinabi ko saints ay yung mga may covenant sa Diyos, kagaya nila David, nila Samuel, nila Elijah, nila yung mga character sa Bible, no, na lingkod ng Diyos, tapat sa Panginoon, na sila ay pinanahanan, empowered by the Holy Spirit, pero hindi permanent indwelling. After they finish or accomplish the assignment, umaalis uli ang Holy Spirit. Then pag meron na namang gagawin, bababa uli ang Holy Spirit, and the Holy Spirit will empower them. Parang si Samson, no? Basta bumaba ang Holy Spirit, lumalakas si Samson, no? Okay. Now, sa New Covenant, under the New Covenant or New Testament, na in-establish, pinasimulan ng Panginoong Hesus, si Jesus ang author of and finisher of the New Covenant, established in better promises. Ang Holy Spirit ay nagpasimulang manirahan sa atin. No? At nagsimula yan noong 33 AD, Day of Pentecost, dumating, natupad yung pangako ng Panginoong Hesus Kristo na sinabi niya, ang pangako ng Ama ay darating. You will be clothed with power from on high. No? Inutusan ng Panginoon ang kanyang mga alagad na go into all the world and preach the gospel to all nations. No? Those who believe, baptize them in the name of the Father and the Holy Spirit. No? Kita nyo, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kasamang Holy Spirit doon sa formula ng water baptism. Why? Because the Holy Spirit is the third person of the Godhead. He is God. Siya ay person, personality. Kapag sinabing person, hindi ibig sabihin tao. Pag sinabing person, may damdamin, may kalooban, may damdamin, may emotion, may pag-iisip. Okay. Now, ang difference ng Old Covenant sa New Covenant, ang Old Covenant ay para sa Israel, no? Ang Israel ay people of God, God's chosen people, servants of God. Under the New Covenant, we are sons of God, no? Or children of God. Yan ang pagkakaiba. Under the Old Covenant, the Holy Spirit, no, empowered them, yung mga gagamitin ng Diyos, pero hindi makapanahan permanently. Under the New Covenant, the Holy Spirit nagpasimulang manahan sa atin permanently. Hanggat tayo'y buhay at naglilingkod sa Panginoon, we are indwelt with God who created the whole universe into existence. Okay, kaya nga sabi sa aklat ng Hebrew, ang New Covenant ay in-establish ang Panginoong Jesus with better promises. Okay, marami pa. Under the New Covenant, we became joint heir together with Christ. Kung ano minana ni Jesus na siya ay nagkatawang tao at nabuhay na magulit umakit sa langit, ipinamamana rin sa atin. No, even the throne of Jesus, ang Panginoon ay sabi niya, ang magtagumpay gawakas ay bibigyan ko ng chance umupo sa aking trono. You see, maraming blessing ang New Covenant. At isa sa the best blessing ay yung ginusto ng Diyos na panahanan tayo ng presensya ng Diyos. Okay. Now,
the Holy Spirit who dwells in us will also empower our lives. Saka natin pag-usapan yung kapangyarihan. Basta i-establish natin dito, the Holy Spirit is not just an impersonal force or power of God. Kasi ang mga kulto, yan ang paniniwala na ang Holy Spirit daw hindi Diyos, hindi divine person, kundi power lang. Ang mga Jehovah's Witnesses, ganyan ang paniniwala. Impersonal force daw ang Holy Spirit, meaning hindi daw personality or hindi person ang Holy Spirit. Parang kuryente daw na maraming manifestation, maraming nagagawa na kapaki-pakinabang ang kuryente, because of that electricity, nagkakaroon ng ilaw. So, pero pag mali ang gamit mo, pwede ka makuryente. So, ang Holy Spirit is just God's power, parang electricity, impersonal force. No? Pero mali sila. No? No wonder kung bakit ang Jehovah's Witnesses is considered as cult religion. Ganyan din ang INC, hindi sila naniniwala ang Holy Spirit is a divine person. So, maraming mga cult religion, they don't believe that the Holy Spirit is God. They don't believe that the Holy Spirit is a person, is a divine person with personality. Ang Holy Spirit daw ay espiritu, persa, kapangyarihan lang ng Diyos. Ay, hindi po totoo yan. Titingnan natin ang maraming talata na ating po bubuksan. No? So, noong day of Pentecost, 33 AD, matapos na ibigay ni Jesus ang Great Commission to preach the gospel and to make disciples to all nations na kasama dyan water baptism. Sabi ng Panginoon, pero sandali muna, manatili muna kayo sa Jerusalem until you be clothed with power from on high. Bakit? Sapagkat bago sila mangaral sa salita ng Diyos, kailangan sila ay empowered by the Holy Spirit and indwelt by the Holy Spirit. No? Kailangan nila ang power ng Holy Spirit, kailangan nila ang presensya ng Holy Spirit bago sila humayo. And they received the Holy Spirit. Okay. Ang Holy Spirit, bilisan natin, is a divine person. Kasi yung pronoun na ginagamit sa Holy Spirit ay He sa mga English translation. No, kagaya sa John chapter 15, verse 26. But when the Comforter, sabi, but when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth which proceedeth from the Father, He shall testify of me. Ano sabi? He shall testify of me. Hindi it ang ginamit. Ibig sabihin, He is a person, a divine person. Sa John chapter 16, verse 8, sabi ni Jesus, and when He is come, pag dumating siya, ang Holy Spirit, He will reprove the world of sin, of righteousness, and of judgment. Okay. Ano pa? John 16, verse 13. However, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatever He shall hear, that shall He speak. And He will show you things to come. Kita nyo, ang Holy Spirit nakakapagsalita. Meron bang impersonal force o hindi personality na nakakapagsalita? Kaya nakakapagsalita, may personality. Okay? He shall glorify me. No? Luluwalhatiin niya ako sa John 16 verse 14. Yan yung sinasabi ni Jesus. Laging He ang gamit. No? He ang gamit. Hindi it. Ngayon, sabi ng mga kulto, hindi, pwedeng gamitin ay it, hindi he. Kasi ang Greek word dyan ay ekainos. Ekainos. E-K-E-I-N-O-S. Ekainos, ang ibig sabihin ay pwedeng ekainos ay he, pwedeng she, pwedeng it, pwedeng they, pwedeng them. Oo nga naman. Okay. Pero,
bukod doon sa pronoun na ginagamit sa English translation na he, marami pa tayong prueba that the Holy Spirit is a divine person. Hindi lang yan. Kaya nga hindi pwedeng gamitin sa kanya ang it. Ano yan? Animal, pusa, it. Ano yan? Bagay, pencil, or just a force? Hindi it ang gamit, kundi he. No? He. Bakit? Kasi he is a divine person with personality. May isip, may damdamin, marunong magsalita, nakikinig, marunong mag-rib, mapighati. Ang kaganya may damdamin, may feelings, may pag-iisip, nakakapagsalita. That means he is a person or a divine person or personality. Okay? So, tingnan natin ito. Sa King James kasi, yung Romans 8:16, ang sabi ay, kaya ako, bihira na akong gumamit ng King James unless na kailangan. One of the best translation is the King James version, ano? Pero, obsolete na ang mga English kasi ng King James. Nandiyan naman ang New King James version na napakagandang salin. Itinama yung mga mali. Nandiyan ang ESV. Nandiyan ang dami, lalo ng NASB, NIV, NASB, napakaraming magandang translations ngayon. Mapalad po tayo ngayon sa panahon natin ngayon at naglabasan na ang maraming English translations of the Bible. Huwag po kayong maniniwala na labas sa King James Version ay Satanic Bible. Yung mga King James only people, naging kulto na sinusunog nila yung mga NIV Bible, NASB, at Satanic daw, napakarami raw scriptures na inalis, hindi po totoo yun. In fact, ang King James Version, ang pinagbatayan lang niya ng mga kasulatan o manuscripts ay 6 to 7 manuscripts lang. After that, wala nang makuha na mga manuscripts para maisalin sa Greek, and from Greek, maisalin sa English. Samantalang yung mga modern translations ngayon, ay nasa 23 to 26,000 manuscripts. At pinag-compare yan, lahat sila nagkakaisa. Except pagdating sa King James, yung palang King James may dagdag. walang inalis sa New Modern Translation na English, kundi yung King James ay may dagdag. At yung mga dinagdag noon ay nakopya ng mga kumopya nung unang panahon. Dati kasi mga scribes ang kumukopya ng mga manuscript. Later on, no, sinusunog na ang Bible under Roman Empire, sinusunog ang mga Biblia ay yung ibang mga tao kumopya na lang ng kumopya, nagkopyahan na lang sa pagmamadali, pati yung mga kung tawagin ay ang tawag dito, nakalimutan ko yung tawag doon. Yung mga commentary nung idinadagdag ng mga kumopya to clear the point of that passage, nakopya rin nila. Nakopya rin nila. No? Kaya, yun yung napasama sa King James na wala yung mga modern translation. Okay, saka natin pag-usapan niya. So, doon sa King James, Romans 8:16, the Spirit itself bear witness with our spirit. Mali po yung itself. Kinorek niya sa modern English, ginawang himself. Himself. Kaya huwag niyo mapagkakamalan na it lang ang Holy Spirit pag nabasa niyo yung King James. Magbasa kayo ng modern English translation. So ito po ang isa sa mga prueba na the Holy Spirit is a person. Merong damdamin, may kalooban, may pag-iisip, marunong magsalita. Ito, number 1, meron pong willpower o kalooban. Kalooban, kagustuhan, yun ang ibig sabihin, ang Holy Spirit. Ang isang bagay or impersonal force, walang pag-iisip yan. Pero ang isang personality, may pag-iisip, may kalooban, marunong siyang pumili, marunong siyang gumusto, meron siyang will. Sabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 11, but all this worketh that one and the self-same Spirit, dividing to every man
severally as He will. Ang kinukot ko po ngayon ay King James kasi sa outline ko puro King James matagal na kasi to. So dito sabi ay ang Holy Spirit ay nagbibigay ng mga kaloob sa mga mananampalataya ayon sa kanyang pinili, ginusto na pagkalooban kung ano ang babagay sa iyo na gifts, no? Yun ang ibibigay sa iyo. Okay? Alright. Halimbawa, ikaw ang calling mo ay prophet. So, ang ibibigay sa iyo ng Holy Spirit na gift ay word of wisdom, word of knowledge, gift of prophecy, discerning of the Spirit. Kung ikaw naman ang calling mo ay evangelist, ibibigay sa iyo ng Holy Spirit na gifts ay gifts of healing, miracles, ano. Okay. Pag teacher naman, ang gift mo ay sa pagtuturo. Okay. Ngayon, bukod sa merong kalooban o kagustuhan ang Holy Spirit na pumili, no, nagbibigay daw ng mga kaloob ayon sa gusto niya na pagbigyan. Okay? Number 2, ang Holy Spirit ay may intelligence. No? Meron siyang pag-iisip. Sabi sa Nehemiah chapter 9 verse 20, Thou gavest all thy good spirit to instruct them and withheldest not thy manna from their mouths and gavest them water for their thirst. Pasensya na kayo, King James itong nababasa ko eh. Ito yung naka-outline sa akin eh. So, ang Holy Spirit daw ay nagbibigay ng instruction. Ibig sabihin, may intelligence, may pag-iisip ang Holy Spirit. Okay. At ano pa ang sabi sa Romans 8:27? And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession. Ang Holy Spirit daw ay sumisiyasat ng haka ng puso ng tao. At ang Holy Spirit ay nananalangin para sa atin, namamagitan. No? Nananalangin. Nag-i-intercede sa atin ang Holy Spirit. Okay. Eh, meron bang pwersa lang na nananalangin, namamagitan? Meron bang pwersa na sumisiyasat ng puso ng tao? Unless he is a person or personality. Okay. At merong knowledge ang Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 2 verse 10 hanggang 12. What man knoweth the things of a man save the spirit of man which is in him. No? Even so, the things that God knoweth no man but the Spirit of God. Sino nakakaalam ng malalalim na bagay ng Diyos, ng mga revelation ng Diyos, kundi ang Holy Spirit. No? Siya ang nakakaalam ng mga malalalim na bagay ng Diyos. Siya ang nakakakilala sa Diyos sapagkat sa simula't-simula, wala pang pasimula, magkakasama na ang Holy Spirit, si Jesus at ang Ama. Kahit kilala niya ang Diyos sapagkat siya ay Diyos. He is one of the Godhead. The third person of the Godhead. No? Kaya sino makakaalam na malalalim na bagay ng Diyos kundi ang Diyos din. The Spirit of God. Yun ang sinasabi dito. Okay. Ano pa? So, ang Holy Spirit, hindi lang siya merong kalooban, may damdamin, hindi lang siya may pag-iisip, hindi siya bibigay ng instruction, marunong siya magbigay instruction, marunong siya pumili ng gusto niyang piliin o pagbigyan. No? Meron siyang pag-iisip at meron siyang kapangyarihan. Yan. Acts chapter 1 verse 8, But you shall receive power after the Holy Spirit is come upon you, and you shall be witnesses unto me, sabi ni Jesus. At natupad yan, nagsimula yun sa Acts chapter 2, bumuhos ang Holy Spirit. Unang buhos, malakas at todong buhos ng Holy Spirit, no, ay noong Day of Pentecost, 33 AD, sa 120 believers na nagkakatipo sa Upper Room. Read Acts chapter 2, ano? At sila'y nagpasimula magsalita ng ibang wika. At doon nagpasimula na makikita natin sa Book of Acts na ang mga apostles at ang mga disciples ministering the Word of God, they preach the Word of God with power, accompanied with signs, wonders, and miracles. Why? Because they are now the temple of the Holy Spirit. They are now the dwelling place of the Holy Spirit.
At hindi lang sila ang pinananahan ng Holy Spirit, maging tayo man. So kung tayo man pinananahan ng Holy Spirit, sila'y pinananahan ng Holy Spirit, kung anong ginawa nila at kung paano nag-manifest ang kapangyarihan ng Diyos sa kanila ng panahon na yun, ganun din magmamanifest ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa ating katauhan sa panahon natin ngayon. Amen. Alright. Bukod dyan sa kapangyarihan, bukod dyan sa knowledge, bukod dyan sa intelligence and will, ang Holy Spirit ay may capacity for love. Marunong umibig ang Holy Spirit. No? Basahin natin Romans 15 verse 30. Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit. Sa pamagitan ng pag-ibig ng Espiritu. Abay, marunong umibig ang Holy Spirit. Meron bang impersonal force na marunong umibig? Let's say, kuryente. No? Power, kuryente. Marunong ba umibig ang kuryente? So, pag marunong umibig, he is a person. Personality yan. May emotion. Pag marunong umibig, may emotion. Kung merong emotion, he is a person. Not just impersonal power. Kaya mali kayong Jehovah's Witnesses. Mali kayong INC. The Holy Spirit is a divine person. He is God. Okay. Now, ano pa? The Holy Spirit can be grieved. No? Pwedeng mapighati ang Holy Spirit. Ephesians chapter 4 verse 30. Sabi dito, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. At huwag niyong pighatiin. No? Huwag niyong pasamain ang loob. Huwag niyong pighatiin ang Holy Spirit na diyan kayo tinatakan hanggang sa araw ng katubusan. Yes. Listen, paano ba napipighati ang Holy Spirit? Pag sinabi mo na ang Holy Spirit ay hindi Diyos, you are grieving the Holy Spirit. Pag sinabi mo the Holy Spirit is just like an electrical power, He is just an impersonal force, He is not God. Nako, you are grieving the Holy Spirit 100%. At delikado ka, kapatid. Why? Kasi merong sin against the Holy Spirit, at ang sin against the Holy Spirit ay walang forgiveness. Kaya ingat, ingat. Pati sa masasamahan yung church denomination, pag nagtuturo that the Holy Spirit is not God, ay umalis na kayo dyan. Kulto yan. Okay? Alright. Ang Holy Spirit ay nagagawa niya ang hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Ang alin? Yung kagaya sinabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10, the Spirit searches all things, yea, the deep things of God. Sumisiyasat ang Holy Spirit ng lahat ng bagay. Oo, ng mga malalalim na bagay ng Diyos. Siya lang ang may kapangyarihan sumiyasat. Why? Because He is God. Yes. At alam niya lahat. And the Holy Spirit can be present everywhere. Why? Because He is God. The Holy Spirit is omnipotent, all-powerful, omniscient, all-knowing, omnipresence, can be present everywhere. Because He is God. Yung mga attributes na yan, wala niyan ang tao. Only God has these attributes. These 4 attributes. God is omnipotent, all-powerful, omniscient, all-knowing, omnipresent, can be present everywhere. And God is eternal. Diyos lang ang meron yan. Ang buhay natin magiging pangbuong eternity because of the eternal life of God that He gave us. Okay. Now, ano pa? Ang Holy Spirit, the Holy Spirit can speak. Meron bang impersonal force, power lang, hindi personality, na nakakapagsalita? Sabi dito sa Revelation chapter 2 verse 7,
He that hath an ear, siyang may tenga, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa mga churches. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Nagsasalita ang Holy Spirit. Okay. Ang Holy Spirit can intercede for us. Romans 8:26. The Spirit, the Holy Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Ang Holy Spirit na nasa atin, ay nananalangin para sa atin. At madalas ginagamit din tayo ng Holy Spirit to pray for other people na nangangailangan ng prayer. No? Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng inspirasyon sa atin to pray for those people na nangangailangan ng tulong. Sometimes hindi natin alam kung sino nangangailangan ng tulong. Then the Holy Spirit will lead us, guide us to pray for those people. At kapag dinuka natin ang ating bibig, kasama natin ang Holy Spirit. Ako, ikaw, at ang Holy Spirit nananalangin para doon sa taong yun. See, Romans 8:26, the Spirit Himself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Kaya yung iba, bigla na lang napapaiyak, napapahagulgol. Groaning in the Spirit. Ipinapanalangin yung tao na nangangailangan panalangin, na minsan hindi niya alam ang problema, basta na lang siyang naiiyak. At basta na lang siya pumupunta sa malalim na pananalangin. Okay, that's from the Holy Spirit. The Holy Spirit can testify. Pwede ba mag-testify ang isang bagay? Itong baso nito, pwede ba ito mag-testify? Hindi. Bagay lang yan eh. Pero ang Holy Spirit, pwede mag-testify. Ayon sa John 15 verse 26. John chapter 15 verse 26, as sabi ni Jesus, but when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth. The Holy Spirit is the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, He shall testify of me. Pag dumating ang Holy Spirit from the Father, isinugo because of Jesus, ang Holy Spirit ang magte-testify sa atin. Magsasabi sa atin patungkol sa Panginoong Hesus. Ite-testify niya ang patungkol sa Panginoong Hesus. He shall testify of me. See? At ang Holy Spirit ay nagtuturo. Pwedeng magturo. He can teach. Why? Because He is a divine person. John chapter 14 verse 26, sasabi ni Jesus, but the Comforter, which is the Holy Spirit, He shall teach you all things. At ang mga aliw sa makatuwid bagay ang banal na Espiritu, siya ang magtuturo sa inyo na lahat ng mga bagay and brings all things to your remembrance. Hindi ka lang tuturuan ng Holy Spirit, ipapaalala pa sa iyo ang mga sinabi ng Panginoong Hesus. Ipapaalala sa iyo ang sinabi ng Diyos. Magsasalita sa iyo. See? Okay, ang nakakaranas po niyan, those people, those believers who believe and receive the Holy Spirit. That the Holy Spirit is a divine person. Pero kung ang iyong pananampalataya, paniniwala, the Holy Spirit is not God, the Holy Spirit is not a person or personality, huwag ka nang umasa na i-guide ka, ililid ka ng Holy Spirit. Huwag ka nang umasa na magsasalita sa sayo. Bakit? Hindi siya magsasalita. Because you are rejecting Him. Those who reject the Holy Spirit, walang makikita na manifestation ng Holy Spirit, power of the Holy Spirit, wala. Wala siya maranasan na leading ng Holy Spirit. Wala siya maranasan na teaching from the Holy Spirit. The Holy Spirit can teach. See? John 14 verse 26, but the Comforter, which is the Holy Spirit, He shall teach you all things and bring all things to your
remembrance. Ano? Okay. Alright. The Holy Spirit will lead us. Papatnubayan niya tayo. Sabi sa Romans 8:14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Okay? So if you are rejecting the Holy Spirit as God, if you are rejecting the Holy Spirit as a divine person, wala kang maasahan o wala kang mararanasan na leading, guidance, teaching, and fellowship of the Holy Spirit. Wala. Sapagkat ginigrib mo ang presence of the Holy Spirit na binigay sa iyo ng Diyos. Aalis siya sa iyo. Yes, when you grieve the Holy Spirit, aalis siya. So don't grieve the Holy Spirit. Buti kung basta umalis na, ang problema niya, pag alis ng Holy Spirit, nagkasala ka pala sa against the Holy Spirit. Sabi ng Panginoon Jesus sa Matthew chapter 12, verse 32 and 33, kasi binibintangan siya ng mga Jew na hindi sumasampalataya sa Kanya. No? Sabi, yung mga miracles mo, pagpapalayas ng demonyo, mga healing, sa power yan ni Beelzebub. Sa power daw ng Prince of Demons, Beelzebub. Ano sabi ni Jesus? Alam nyo, magkasala na kayo sa akin, may kapatawaran kayo. Pero magkasala kayo, magsalita kayo ng against sa Holy Spirit, walang forgiveness in this life and even in the life to come. Walang forgiveness. Unpardonable sin, ang sin against the Holy Spirit. Kaya ingat-ingat kayo pag kikriticize nyo. At kung kayo nasa church na hindi naniniwala that the Holy Spirit is God, mag-impake na kayo, umalis na kayo dyan. Kulto po yan. Hihilahin kayo niyan sa impyerno. Yes, hanggat maaga. The Holy Spirit can command God's people. Yes. Pwede siya mag-utos. Bakit? He is a person. Acts chapter 16, verse 6 hanggang 7. Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, humayo ng mga alagad and were forbidden of the Holy Spirit to preach the word in Asia. Binawalan sila ng Holy Spirit na mag-preach doon sa Asia. Hindi yan yung Asia na Pilipinas, hindi yan Asia na Japan, Philippines, ibang Asia ito. Binawalan sila ng Holy Spirit na wag mag-preach. Siguro may danger. Okay? And the Holy Spirit calls men to work and gives them tasks. Pwede magbigay ng trabaho, mag-utos ang Holy Spirit sa atin, magbigay ng assignment sa atin. Acts chapter 13, verse 2. The Holy Spirit said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I had called them. No? Sinabihan ng Holy Spirit, sila Paul, Barnabas, yung kanilang tropa, na ihiwalay niyo sa akin. Si Paul at si Barnabas, meron akong special mission na paggagawa sa kanila. Kasi nakakapagbigay ng instruction, command, at trabaho, assignment, ang Holy Spirit. Why? Because He is a divine person and He is God. See? Sabi sa Acts chapter 20, verse 28, take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over which the Holy Spirit has made you overseers, to feed the church of God, which He had purchased with His own blood. Kaya sabi dito, mga pastor, mga elders, mga pastor, alagaan nyo ang kawan ng Panginoong Jesus, the church, the flock of God. Take care, the church, mga pastor, over which the Holy Spirit has made you overseers. Na ang Holy Spirit ang tumawag, gumawa sa atin para tayo maging pastor, tagapangalaga. Ang Holy Spirit ang tumawag sa atin because He is God. To feed the church of God. Napakainin daw natin ang church of God, ang church ng Panginoon,
na binili ng kanyang sariling dugo. Sinong bumili sa church? Who purchased, who redeemed us from the hands of the enemy, from the hands of hell, from the hands of curses. Sinong bumili, tumubos sa atin? Ang Diyos. Ano ang pinambayad ng Diyos? Ang kanya daw sariling dugo. Kailan nagkaroon ng dugo ang Diyos? And God is a Spirit. John chapter 4, verse 23 and 24. Kailan siya nagkaroon ng dugo? Simple lang. When He became a man. And His name is, alam niyo na, Jesus. So it proves that Jesus Christ is God who purchased us, who redeemed us from eternal condemnation, from eternal judgment in the lake of fire. Ang Diyos ang tumubos, nagligtas sa atin. At binayaran tayo ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. See? Parang kagaya ng na nangyari sa Pilipinas, almost 400 years, nasa ilalim tayo ng Spaniards, mga Kastila. May interest din sa atin ng Amerika. Gusto rin ng Amerika ang Pilipinas. Pumunta ang Amerika, ay naglalaban yan ng Spain at saka Amerika. Ang ginawa ng Amerika, para wala nang gera-gera, nagkaroon ng treaty, peace talk, nag-usap, ang representative ng Spain, representative ng Amerika, at binayaran, nagkaroon ng treaty, kasunduan, na alis na ang mga Spaniards sa Pilipinas at ibibigay na sa kamay ng Amerika sa kondisyon na binayaran ng Amerika ng $20 million noong time na yun. Ang ating bansa, binayaran ang Spain. Pagka, alam niyo, may mga nagsabi sa atin, yung mga nakakalam ng history Pilipinas, yung perang binayad daw ng Amerika, galing din sa ninuno natin, yung pinakamayaman dito sa Pilipinas, no? And I don't know if that's really true, ano? Iba naman, sabi, no? Galing yan mismo sa Amerika, yung pera. Ewan ko. So, para tayo ay makawala, makalaya sa Spain, binayaran tayo. Parang binili tayo ng Amerika sa kamay ng mga Spaniards. Ang pinambayad, $20 million. Parang ganun din si Jesus, binayaran tayo sa kamay ng lake of fire, sa kamay ng hell, sa kamay ni Satanas, sa kamay ng kasalanan. Binayaran at tinubos tayo. At ang pinambayad, ang kanyang dugo. Kailan nagkadugo ang Diyos? No siya'y naging tao. Alright. So, wala na tayong oras. Ano pa? Hanggang dito na lang, mga kapatid. Ano? At, so, yun ang mga pinag-aralan natin na the Holy Spirit is a divine person with personalities. Meron sa pag-iisip, marunong magsalita, makinig, marunong masaktan, mag-grieve, mapighati, may damdamin, may emotion, may pag-iisip, marunong mag-utos, marunong pumili, marunong magbigay, marunong umibig. So ano pang hahanapin mo? The Holy Spirit is a divine personality. He is God and He is the third person of the Godhead. So, hanggang dito na mga kapatid. So, pagpalain po tayo mga kapatid at purihin ang Panginoon. Let's pray. Don't forget to share this video about the Holy Spirit. Heavenly Father, maraming po salamat na in-reveal mo sa amin sa gabi ito that the Holy Spirit is not just an impersonal force or power of God, but the Holy Spirit is a divine person. He is God who created the universe into existence and now dwelling in us, teaching us, leading us, guiding us, talking to us, and loving us. Marami po salamat, Panginoon. At pagpalain mo bawat isa na kasama namin sa Bible studies sa gabi ito at sa mga susunod na araw, you will continue to teach us, Lord. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, Shalom. Amen.